Martial Pick, Kabanata 5333. Ito ay ang core. Bagamat 30,000 taon na ang lumipas, ang identity token ng iba't ibang Great Passes ng human race ay hindi gaanong nagbago. Kaya naman, nang makita ni Yang Kai ang identity token na ito, alam niyang kabilang ito sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kasi may ganun din siyang token. Ang identity token ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kabilang partido, ngunit sa kasamaang palad, maging ang impormasyong ito ay naging hindi kumpleto sa ilalim ng pagguho ng panahon. Ang tanging naiintindihan ni Yang Kai ay ang kanyang apelyido at gitnang pangalan, na Zhao at Yi. Ayon sa pagkakabanggit, para sa ibinigay na pangalan, hindi siya makalabas. Ito ay tunay na isang awa. Hindi mabilang na mga tao ang nag-alay ng kanilang buhay sa Black Ink Battlefield, na iniiwan lamang ang kanilang mga pangalan sa monumento ng mga bayani. Tulad ng para sa Senior Zhao na ito, maaaring hindi niya maiwanan ang kanyang buong pangalan. Ito ay medyo isang kakilakilabot na panahon. Sa henerasyon pagkatapos ng henerasyon, ang mga bayani ng 3,000 mundo ay nagbuwis ng buhay sa Black Ink Battlefield. Ngunit ito ay isang napakagandang panahon din. Sa kabila ng hindi mabilang na mga sakripisyo, ang mga tao ay patuloy na humakbang pasulong upang kunin ang lugar ng mga nahulog, bumangon upang labanan ang isa't isa. Hindi sila natatakot sa kamatayan. Sa wakas ay narating na nila ang Heaven Opening Realm pagkatapos ng masusing paglilinang sa loob ng napakaraming taon at ang kanilang mga buhay ay napakahaba, kaya sino ang hindi magnanais na mabuhay ng mas matagal? Magkagayunman, ang mga tao ay patuloy na nag-aalay ng lahat ng mayroon sila para sa kapakanan ng human race. Ang kapayapaan ng 3,000 mundo ay pinanday ng dugo at buhay ng mga bayaning ito, sa kabila ng higit sa 99% ng mga tao doon ay ganap na walang kamalayan sa pagkakaroon ng Black Ink Clan. Pagkatapos yumuko muli, inalis ni Yang Kai ang Space Ring at kinuha ang mga labi nitong Senior Zhao bago tumalikod at lumipad palayo. Ang paghahanap sa kanyang daan pabalik ay isang simpleng bagay para sa kanya, at mabilis niyang nahanap ang tamang direksyon at diretsyong lumipad sa Void Crack. Pagkalipas ng ilang araw, sa Space Array ng Great Evolution Pass, ang mga sundalong naka-duty ay nakatitig sa Space Array ng may matinding atensyon. Hindi lang sila, kundi pati si Old Ancestor Xiao Xiao ay naghihintay dito. Halos isang taon na ang nakalipas mula noong naglakbay si Yang Kai sa Wind at Cloud Pass gamit ang Hyperspace Array. Di nagtagal, nagpadala ng mensahe ang Wind at Cloud Pass upang ipaalam ang sitwasyon. Sa makatuwid, alam ng Old Ancestor Xiao Xiao na hinahanap ni Yang Kai ang core ng Great Evolution Pass sa Void Crack ngayon. Ngunit kung mahanap niya ito o hindi, o kahit na nawala ang core ng Great Evolution Pass sa Void Crack, ay haka-haka pa rin. Ang magagawa na lang ngayon ng Great Evolution Army ay maghintay. Kasabay nito, umaasa rin sila na tama ang hula ni Yang Kai. Kung hindi, ang pagkawala ng core ay magiging lubhang nakapipinsala sa paparating na krusada. Sa ilang mga punto, ang Space Array ay biglang nagsimulang umungol at ito ay lumiwanag habang ang isang portal ay dahan-daang lumitaw. Ang Old Ancestor Xiao Xiao, na nakatingin ng mabuti, ay biglang pinaikit ang kanyang mga mata. Nagmamadali ring kumilos ang mga naka-duty na sundalo para hanapin ang pinagmulan ng transmission. Ngunit bago pa nila maisip kung ano ang nangyayari, isang pares ng mga kamay ang biglang lumabas sa portal. Isang misteryosong puwersa ang lumabas mula sa mga kamay na iyon habang mahigpit silang naghihiwalay sa isa't isa, pilit na binubuksan ang portal na hindi pa ganap na nabubuo. Sa susunod na sandali, ang figure ni Yang Kai ay tumalon palabas ng portal at nakahinga ng mahabang buntong hininga. Bagamat sanay siya sa Dao of Space, ang pananatili sa Void Crack sa loob ng mahabang panahon ay hindi kasiya siya. Ang pakiramdam ng kawalan ng laman at kaguluhan ay magdudulot ng pagkabalisa sa sinuman. Nararamdaman ang kay Old Ancestor Xiao Xiao, mabilis na naglakad si Yang Kai palapit sa kanya. Well, tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao. May nahanap ako. Habang nagsasalita, ibinigay ni Yang Kai ang Space Ring sa Old Ancestor at kasabay nito ay kinuha ang labi ni Senior Zhao. Bahagyang nanlabo ang mata ng Old Ancestor nang una niyang pagmasdan ang bangkay. Pagkaraan lamang ng ilang sandali ay sa wakas ay napagmasdan niya ang mga nilalaman ng Space Ring. Hindi nagtagal, nagpakawala rin siya ng mahabang buntong hininga. Nang makita ito, nagtanong si Yang Kai sa mahinang boses. Ito ba ang core? Tumanggaw si Xiao Xiao sa kanyang paninindigan. Ito ang core. Sa wakas ay nakapagpahinga na si Yang Kai. Talagang natatakot siya na ang puting Jade Tree ay hindi core ng Great Evolution Pass. Kung hindi, magiging walang saysay ang paglalakbay na ito. Ito ba ang sundalong nag-iwan ng Great Evolution Pass kasama ang core noong araw na iyon?
Tanong ng Old Ancestor Xiao Xiao, nakatingin sa mga labi. Tumango si Yang Kai. Oo. Hindi maingat na sinuri ni Yang Kai ang mga labi sa void crack, ngunit ngayong nailabas na niya ang mga ito, nalaman niyang may malaking sugat sa likod nito, sapat na malalim para makakita ng buto. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng paggaling. Madaling isipin na noong malapit nang masira ang Great Evolution Pass, malamang na kinuha ng lalaking ito na may apelyidong Zhao Angkor at pumasok sa Space Array, naghahanda na ipadala ito sa Wind at Cloud Pass. Ngunit sa sandaling na-activate ang Hyperspace Array, tiyak na nakapasok na ang Black Ink Clan. Kailangang pigilan ng mga sundalo roon ang Space Array sa pagpapatakbo, na naging sanhi ng pagkaligaw ng transmission, at malubhang nasugatan siya sa proseso. Nang naputol ang transmission, nawala si Senior Zhao sa void crack sa loob ng hindi mabilang na taon bago tuluyang napatay sa kanyang mga pinsala. Bago ang kanyang kamatayan, ginawa niya ang buong pagsisikap na ilagay ang core ng Great Evolution Pass sa kanyang space ring at alisin ang mga paghihigpit nito, na ipinagkatiwala ang pagkumpleto ng kanyang gawain sa mga susunod na henerasyon. Masasabing kung hindi dahil sa pagsisikap ng senior na ito, hindi sana mahahanap ni Yang Kai ang core ng ganoon kadali. Ito ay isang misyon na ipinasa 30,000 taon na ang nakalilipas. Ilibing mo siya ng buong karangalan. Utos ng Old Ancestor Xiao Xiao. Sumang-ayon si Yang Kai sabay tango. Siyempre. Dahil natagpuan ang core, hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol sa iba pa. Sa ilalim ng singil ng Old Ancestor, ang core ay na-install sa Great Evolution Pass bago siya naglabas ng pangkalahatang utos. Kaagad pagkatapos, ang mga aura ng 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay sunod-sunod na lumitaw sa loob ng Great Evolution Pass, na nagtitipon patungo sa isang lugar. Ang bawat Great Pass ay may dalawang lubhang espesyal na lugar. Ang isa ay ang monumento ng mga bayani, na nagtala ng mga pangalan ng mga henerasyon ng mga nahulog na bayani na namatay sa labanan. Ang isa pa ay ang sementeryo, ang huling pahingahan ng mga namatay na ninuno. Ang bawat labanan laban sa Black Ink Clan ay napakatindi, at marami ang nawalan ng buhay sa labanan, walang iniwan kundi isang pangalan sa monumento ng mga bayani. Ngunit mayroon pa ring ilan na namatay na buo ang mga bangkay. Ang kanilang mga labi ay tinipon ng mga nakaligtas at inilibing sa sementeryo. Para sa mga sundalo ng Black Ink Battlefield, ang pagkamatay sa labanan ay hindi ang perpektong resulta, ngunit ito ay isang katanggap-tanggap. Bawat sundalo na tumuntong sa Black Ink Battlefield ay may hanggaring magbuwis ng kanilang buhay kung kinakailangan. Kahit na pagkatapos ng mga henerasyon ng mga sakripisyo, ang lahat ng mga sundalo ay matatag na naniniwala na ang Black Ink Clan ay malilipol balang araw, na nililinas ang kaaway mula sa Black Ink Battlefield minsan at para sa lahat. Ang sementeryo ng Great Evolution Pass ay walang maraming labi ng mga nakaraang bayani. 30,000 taon na ang nakalilipas, sinakop ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass, at bagaman ang monumento ng mga bayani ay naiwang buo, ang sementeryo ay kailangang muling itayo. Ang nakaraang sementeryo ay nawasak na ng Black Ink Clan. Upang pinuhin ang napakalaking trono ng mga buto para sa Royal Lord, ang Black Ink Clan ay hindi lamang nakolekta ang mga labi ng Human Race Masters mula sa battlefield, ngunit maging ang mga inilibing sa sementeryo, na sa wakas ay humantong sa paglikha ng trono ng buto para sa Royal Lord ng Great Evolution Theater. Sa kasalukuyan, ang tronong ito ay binuwag na ng Old Ancestor Xiao Xiao at ang mga labi ay inilibing sa sementeryo kasama ang mga labi ng mga sundalong namatay sa labanan upang kunin muli ang Great Evolution Pass. Mayroong higit sa 10,000 labi ang inilibing sa sementeryo. Marami sa mga martir ang namatay na walang naiwan maliban sa markang iniwan nila sa monumento ng mga bayani. Si Yang Kai ay tahimik na naghihintay sa harap ng sementeryo. Hindi nagtagal, isang bahid ng liwanag ang lumipad mula sa abot tanaw bago dumaong sa harapan niya. Bago magsalita ng anuman, magalang na yumuko muna ang bagong dating patungo sa sementeryo saka nagtanong. Ano ito? Agad na sumugod si Grandmaster Mafan pagkatapos matanggap ang mensahe ni Yang Kai, ngunit hindi niya alam kung bakit pinili ni Yang Kai ang lokasyong ito. Karaniwan, walang pumupunta sa sementeryo, at sa tuwing pupunta sila, nangangahulugan ito na ang isang taong namatay sa labanan ay ililibing. Ang mga namatay sa labanan ay hindi kailangang magdalamhati, ang mga nakaligtas ay kailangan lamang na masigasig na linangin, itaas ang kanilang lakas, at pumatay ng mas maraming Black Ink Clansmen. Ito ang pinakamahusay na paraan upang aliwin ang mga patay. Kilala mo ba itong senior? Habang nagsasalita si Yang Kai, inilabas niya ang labi ni Senior Zhao at inilagay sa harap niya. Sinulyapan sila ni Grandmaster Mafan at agad na natigilan.
Bagamat imposibleng makita ang orihinal na anyo ng lalaking ito matapos matuyo ang kanyang bangkay mula sa pagkakalantad sa void crack sa loob ng maraming taon, nananatili pa rin ang mga bakas ng kanyang nakaraang mukha. Noong nakaraan, kapag ang Great Evolution Pass ay nasa kritikal na pangangailangan ng tulong, lahat ng Heaven Opening Realm Masters ng Great Evolution Paradise ay sumugod sa battlefield kung saan sila sa huli ay namatay sa huling labanan. Kung ang senior na may apelyidong Zhao na ito ay isang taong dumating upang suportahan ang Great Evolution Pass, dapat na makilala siya ni Grandmaster Ma Fan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagpadala si Yang Kai ng mensahe sa kanya. Namatay na si Senior Zhao, ngunit kung maaari, dapat niyang subukang alamin ang kanyang buong pangalan para mailagay ito ng maayos sa monumento ng mga bayani. Pinatunayan ng realidad na kinilala ni Grandmaster Ma Fan ang senior na ito. Nagsimulang manginig si Grandmaster Ma Fan. Lumuhad siya sa lupa at magalang na yumuko ng 3 beses sa labi bago dahan-dahang tumayo at bamulong na may bahagyang pulang mata. Siya ang martial uncle ng Great Evolution Paradise na si Zhao Yihuan. Bahagyang tumango si Yang Kai, kinumpirma na tama si Grandmaster Ma Fan. Pinigilan ni Grandmaster Ma Fan ang kanyang pananabik at nagtanong. Saan mo siya natagpuan? Napabuntong hininga si Yang Kai. Sa void crack sa pagitan ng Great Evolution Pass at Wind and Cloud Pass. Nang masira ang Great Evolution Pass, kinuha ni Senior Zhao ang core at sinubukan itong dalhin ng ligtas sa Wind at Cloud Pass. Sa kasamaang palad, ang Space Array ay hindi pinaganya sa oras na iyon upang pigilan ang Black Ink Clan na gamitin ito at siya ay nakulong sa Void Crack mid-transit. Naunawaan kaagad ni Grandmaster Ma Fan ang lahat. Iilan lang ang nakakaalam tungkol sa pagkawala ng core ng Great Evolution Pass, ngunit isa si Grandmaster Ma Fan. Ito ay dahil ang Old Ancestor Xiao Xiao ay naghanda para sa lahat ng mga kaganapan. Sa isang tabi, palagi niyang hinaharas ang Royal Lord, humihingi sa kanya ng core, habang sa isa't isa, tinanong niya ang Artifactify ng Great Grandmaster sa Pass upang makita kung maaari nilang pinuhin ang isang kapalit. Sa kasamaang palad, kahit na may Grandmaster Ma Fan at ang iba pang mga kasanayan sa Artifactify ng Masters, ang kanilang pag-unlad ay napakabagal. Ang core ng bawat pass ay isang sinaunang artifact. Hindi nangangahulugang ang mga tao sa panahong iyon ay mas mahusay sa artifact refining kaysa sa kasalukuyang henerasyon, ngunit ang mga artifact refiner ng panahong iyon ay dapat na gumugol ng napakalaking oras, pagsisikap, at mapagkukunan upang pinuhin ang mga core na ito. Ang pinakakulang ni Grandmaster Ma Fan at ng iba pa para pinuhin ang isang kapalit ay oras. Kaya nahanap mo na rin ang core. Biglang tanong ni Grandmaster Ma Fan. Tumango si Yang Kai. Hindi nakapagtataka. Hindi nakapagtataka kung gaano karaming 8th grade aura ang lumitaw ngayon at nagtipon. Nahanap na pala ang core. Malinaw, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay gustong humiram ng lakas ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters para i-install ang core at magpatakbo ng ilang pagsubok. Nang matagpuan na ang labi ng kanyang sect elder, itinapon ni Grandmaster Ma Fan sa kanyang isip ang usapin ng core at tinulungan si Yang Kai na ilibing ang kanyang martial uncle sa sementeryo ng walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, hindi ganoon kalapit si Ma Fan sa martial uncle na ito na si Zhao Yihuan. Sa panahon na bumagsak ang Great Evolution Paradise, si Grandmaster Ma Fan ay kamakailan lamang na pumasok sa sect at isa lamang siya sa maraming kabataang disipulo. Kahit na siya ay lubos na iginagalang ng kanyang Hanord Master, hindi siya nakipag-ugnayan sa napakaraming nangungunang masters ng sect. Sa katunayan, ilang beses pa lang niya nakita itong martial uncle Zhao. Lalo niyang naalala ang araw kung kailan ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters ng Great Evolution Paradise ay pinakilos. Ang martial uncle Zhao na ito, tulad ng maraming iba pang martial uncles and ancestors, ay tumingin pabalik sa gate ng Great Evolution Paradise bago umalis at hindi na bumalik. Nang muli silang magkita, pinaghiwalay na sila ng buhay at kamatayan. Ang mga labi ni Martial Uncle Zhao ay natagpuan na, ngunit ang mga labi ng kanyang Hanord Master at marami sa kanyang mga senior brothers at senior sisters na nakarating sa Heaven Opening Realm ay wala kahit isang buto. Martial Pick, Kabanata 5334. Oras na. Matapos mailibing ang mga labi ni Senior Zhao Yihuan, si Grandmaster Ma Fan ay personal na nagpunta sa monumento ng mga bayani upang yukit ang kanyang pangalan dito. Sinamahan siya ni Yang Kai. Ang mga labi ay ibinalik niya, kaya natural na kailangan niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Naduraj ang puso ni Yang Kai nang pagmasdan niya ang maraming pangalan sa monumento ng mga bayani. Ilang siglo pa lang ang nakakaraan mula noong dumating siya sa Black Ink Battlefield, ngunit kahit na ganoon, naranasan niya ang pagkawala ng hindi mabilang na mga kapantay.
Sa labanan-laban sa Black Ink Clan sa Royal City, masasabing namatay si Chi Taichu sa ilalim ng kanyang utos. Kahit na siya ay bihasa sa Dao of Space at hindi magagapi sa kanyang mga kasamahan, hindi niya mailigtas ang buhay ni Chi Taichu sa isang magulong battlefield. Ito ang pinakadakilang panghihinayang niya sa Black Ink Battlefield sa ngayon, at ayaw na niyang maranasan muli ang ganoong bagay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging mas malakas. Tahimik na nanalangin si Yang Kai na walang madagdag na bagong pangalan sa monumento ng mga bayani at ang lahat ng mga sundalong sasali sa krusada ay makabalik ng ligtas. Biglang umalangaw ang isang humuhuni na tunog mula sa isang lugar sa loob ng Great Evolution Pass bago ito nagsimulang manginig ng marahas, na naging sanhi ng pagkawala ni Yang Kai. Kaagad pagkatapos, ang mga numero ay nagmamadaling lumipad ng mataas upang magsiyasat sa lahat ng direksyon, isa-isa. Sa susunod na sandali, isang invisible shockwave ang mabilis na kumalat mula sa kung saan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai nang lumingon siya kay Grandmaster Mafan. Sinabi ni Grandmaster Mafan sa mabigat na boses. Na-activate na ang core. Ngayon lang napagtanto ni Yang Kai ang nangyari. Sa sandaling iyon, naisip niya na ang Black Ink Clan ay dumating upang sumalakay. Nagulat siya, ang core na ibinalik niya ay na-activate. Tulad ng para sa Great Evolution Pass, kasama ang core na naka-install, ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Kung ang Great Evolution Pass ng nakaraan ay isang walang buhay na bagay, kung gayon ang kasalukuyang Great Evolution Pass ay nagbigay kay Yang Kai ng pakiramdam ng isang buhay na nilalang, na parang ito ay nag-transform sa isang higanteng hayop. At ang higanteng hayop na ito ay kasalukuyang nagugutom. Ang buhay lang ng Black Ink Clan ang makakabusog nito. Ang mga panginginig ay nawala ng kasing bilis at bigla ang pagdating nila, at ang Great Evolution Pass ay bumalik sa normal pagkatapos lamang ng ilang paghinga. Para itong isang natutulog na dragon na biglang inilabas ang ulo mula sa kanyang kuweba, luminggaling sandali, at pagkatapos ay umatras. Nararamdaman ng lahat na nagbago ang Great Evolution Pass. Magsisimula na ang krusada, maghanda. Sabi ni Grandmaster Mafan bago lumipad patungo sa pinanggalingan ng mga pagyanig. Labis siyang na-curious tungkol sa core ng Great Evolution Pass at natural na gustong pag-aralan din ito. Kung isang araw ay nasira ang core, isang Great Grandmaster Artifact Refiner na tulad niya ang kakailanganin para ayusin ito. Habang pinapanood ang figure ni Mafan na lumiliit at lumiliit, ang puso ni Yang Kai ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa pananabik. Narito na ang krusada. Kudlit, nakasalalay sa mga resulta ng krusada na ito kung ang mga tao ay mabubuhay sa wakas sa kapayapaan. Kung talagang mapupuksa nila ang Black Ink Clan mula sa Black Ink Battlefield, wala nang anumang banta sa 3,000 worlds. Ang mga henerasyon ng mga elite ay hindi na kailangang umalis sa kanilang mga tahanan para sa battlefield kung saan ang kanilang tanging kapalaran ay kamatayan. Kumurap-kurap ang figure ni Yang Kai habang nagbabago ang mga space principles at nawala siya sa kanyang pwesto. Ang konsepto ng isang krusada ay hindi isang bagong bagay. Matagal nang iniisip ng mga tao na maglunsad ng krusada, ngunit ang ideyang ito ay naging imposibleng ipatupad sa iba't ibang dahilan. Una sa lahat, hindi malulutas ang katiwalian ng Black Ink Strength. Ang humans ay may hindi mabilang na mga panahon ng karanasan sa pagtatanggol sa Great Passes at paglaban sa pagsalakay ng Black Ink Clan, ngunit kung sila ay aktibong magpapatuloy sa pagkakasala, napakaraming mga variable ang papasok sa equation. Walang makakagarantiya na ang isang krusada ay magiging matagumpay, at kung ang mga bagay ay hindi mangyayari gaya ng plano, ang buong linya ng depensa ng Black Ink Battlefield ay malamang na bumagsak. Sa oras na iyon, kahit na ang Dragon at Phoenix Clans ay nagtatanggol sa No Return Pass, hindi pa rin nila magagawang labanan ang pagsalakay ng Black Ink Clan at ang panganib na sasapitin ang 3,000 mundo. Hanggang sa pumasok si Yang Kai sa Black Ink Battlefield na unti-unting nabuo ang mga totoong plano para sa isang krusada. Para siyang partikular na nagpakita para gawing posible ang counterattack ng human race. Ang Black Ink Strength, na nagbigay ng sakit ng ulo sa matataas na antas ng hindi mabilang na henerasyon, ay madaling nalutas pagkatapos ng kanyang pagdating. Kung ito man ay ang Purifying Light o ang Purifying Black Ink Pills na binuo mamaya, human sa wakas ay nagkaroon ng paraan upang labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Dahil sa dalawang pamamaraang ito, wala ni isang tao ang napinsala ng Black Ink Strength sa nakalipas na ilang siglo. Hindi lamang iyon, ngunit maraming mga Black Ink disciples na lumitaw sa battlefield ay nahuli at nailigtas. Matapos malutas ang problema ng Black Ink Strength, ang susunod na kailangang isaalang-alang ng humans ay mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunan ay napakahalaga sa anumang digmaan. Ang mga cultivator ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang pagalingin ang kanilang mga sugat, linangin,
ayusin ang mga spirit array, pinuhin ang mga warship, at iba pa. Ang Black Ink Battlefield ay napakayaman sa mga materyales dahil mayroong napakalaking dami ng patay na universe world na pagmiminahan ang mga ito. Magkagayunman, napakahirap para sa mga tao na kunin ang mga mapagkukunang ito. Maaari lamang silang magmina ng ilang mga mapagkukunan sa loob ng saklaw ng Great Passes pagkatapos ng bawat digmaan, at ang oras na mayroon sila ay hindi hihigit sa ilang dekada dahil kailangan nilang umatras bago dumating ang susunod na pag-atake ng Black Ink Clan. Ang malaking bahagi ng mga mapagkukunan na ginamit ng mga tao ay ipinadala mula sa 3,000 mundo. Dahil dito, ang mga tao sa iba't ibang passes ay magrerasyon ng lahat, mula sa mga mapagkukunan ng pagtatanim hanggang sa pagkain at damit. Ang bawat piraso ng material ay mahirap na napanalunan, at ang bawat heaven opening peel ay napakahalaga. Ang mga hindi pa nakapunta sa Black Ink Battlefield ay mahihirapang isipin na ang isang grupo ng high-grade heaven opening realm cultivator ay mamumuhay ng ganoon katipid. Ngunit nalutas din ang problemang ito sa pagdating ni Yang Kai. Ang paglaganap ng Void Yin Yang Mirrors ay naging napakadali para sa Great Passes na magmina ng mga mapagkukunan. Ang mahiwagang hanay ng mga artifact na ito ay tila espesyal na naimbento para sa Black Ink Battlefield. Sa panahon ng digmaan para mabawi ang Great Evolution Pass, inutusan ni Xiang Shan ang artifact refiners ng East-West Army na pinuhin ang libu-libong puppet para lang maakit ang atensyon ng Black Ink Clansmen sa Great Evolution Pass. Ang halaga ng mga mapagkukunan na kanyang ginastos ay napakalaki. Hindi niya kailanman pinangarap na gumawa ng ganito bago lumitaw ang Void Yin Yang Mirrors. Dahil ang problema ng Black Ink strength at ang mga mapagkukunan ay naasikaso na, ang natitira na lang ay ihambing ang lakas. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang Black Ink Clan ay may likas na kalamangan. Ang bawat Great Pass ay may populasyon na humigit kumulang 30,000 human soldiers, ngunit sa kaukulang mga theater, ang Black Ink Clan Army ay palaging may bilang na milyon-milyon. Bagamat ang karamihan ng Black Ink Clansmen ay medyo mababa ang lakas, walang kulang sa mga masters tulad ng Territory Lords. Kung ang mga tao ay walang sapat na lakas, ang krusada ay isang walang laman na banta. Ang mga feudal lords ay hindi gaanong nababahala at marami ang namatay sa bawat digmaan, ngunit ang pagpatay sa isang territory lord ay isang ganap na naiibang konsepto. Ang Evil Purging Divine Spear ay isinilang para sa layuning ito. Ang sandata na ito ay gaganap ng isang mahalagang papel sa krusada. Upang itago ang tool na ito, ang Great Evolution Army, sa kabila ng mga kagamitang tulad ng mga armas, ay hindi kailanman gumamit ng Evil Purging Divine Spears kahit gaano pa karami ang nasawi sa misyon na makuha muli ang Great Evolution Pass. Dahil kapag ginamit na ito, mabilis na kumalat ang balita sa iba pang mga sinehan at ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng kanilang mga bantay laban dito. Sa panahong iyon, ang pagiging epektibo ng Evil Purging Divine Spear sa iba pang mga sinehan ay magiging mas limitado. Ito ay isang trump card na maingat na binuo at itinago ng human race, at tiyak na magbibigay ito ng malaking hindi kasiya siyang sorpresa sa Black Ink Clan. Ang pagsilang ng Evil Purging Divine Spear ay nauugnay din kay Yang Kai. Kahit na ang artifact na ito ay nilikha ni Grandmaster Mafan, ang Purifying Light sa bawat Evil Purging Divine Spear ay personal na tinatakan doon ni Yang Kai. Isinasaalang-alang ang lahat, ang krusada na ito ay halos hinimok ng isang solong tao, na nagbabago ng isang ideya sa katotohanan. Paanong hindi pinahahalagahan ng human 9th grade old ancestor si Yang Kai? Ito ang dahilan kung bakit nagbayad sila ng ganoong halaga para magkaroon ng kasunduan sa Dragon Clan na ipadala siya sa No-Return Pass. Kahit na siya ay hindi magagapi sa kanyang mga kasamahan, ang lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi pa rin sapat sa grand scheme ng mga bagay. Sa pamamagitan lamang ng kanyang bagong Ancient Dragon form maaari siyang magkaroon ng sapat na lakas upang protektahan ang kanyang sarili sa battlefield. Hindi pa rin alam ni Yang Kai kung anong halaga ang ibinayad ng mga ninuno para magkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Dragon Pond. Walang sinabi ang Old Ancestor Xiao Xiao, ni hindi rin siya nagtanong dahil walang kabuluhan na gawin iyon. Ang pagpatay sa higit pa sa Black Ink Clansmen sa battlefield ay ang pinakamahusay na paraan upang mabayaran ang 9th grade masters. Muli na namang sinimulan ni Yang Kai ang pagbubuklod ng Purifying Light sa Evil Purging Divine Spears. Nasil na niya ang Purifying Light sa maraming sibat, ngunit mas marami ang naipon sa paglipas ng mga taon. Ngayong malapit na ang krusada, natural na mas mainam na magkaroon ng pinakamarami sa mga sibat na ito hanggat maaari upang harapin ang mga feudal lord at mga territory lords. Halos lahat ng artifact refiner ng iba pang Great Passes ay nagsumikap ng husto upang pinuhin ang mga sibat na ito at ipadala ang mga ito sa Great Evolution Pass.
Matapos masil ang purifying light, pinabalik ni Yang Kai ang mga batch ng mga sibat na ito. Habang si Yang Kai ay puno ng mga kamay, ang mga sundalo ng Great Evolution Pass ay hindi idle. Sa kasalukuyan, isang malaking bilang ng mga Universe World ang natipon sa paligid ng Great Evolution Pass at 10,000 mga sundalo ang nagmimina ng mga mapagkukunan ng walang pahinga. Kung sumiklab ang digmaan, ang kalmado at mapayapang mga araw na ito ay magwawakas. Natural, kinailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang makaipon ng mas maraming mapagkukunan. Unti-unting lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, isang taon na ang lumipas. Sa labas ng Great Evolution Pass, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay abala sa isang Universe World, kasama si Yang Kai. Natapos na ni Yang Kai ang naipon na Evil Purging Divine Spears 2 buwan na ang nakakaraan, ngunit hindi pa siya nagpapahinga at sa halip ay pumunta na siya para tumulong. Kung magpapadala sila sa kanya ng higit pang Evil Purging Divine Spears mamaya, natural niyang tatatakan ang Purifying Light pagkatapos nilang maabot ang isang tiyak na halaga. Biglang lumabas ang nakakagulat na aura mula sa loob ng Great Evolution Pass. Kahit na daan-daang libong kilometro ang layo, ang aura na ito ay maringal at kahanga-hanga. Ang aura ay walang iba kundi ang Old Ancestor. Ang lahat ng abalang tao ay agad na huminto sa kanilang ginagawa at tumingin sa Great Evolution Pass. Sa kabilang banda, malinaw na umalangaw ang boses ni Old Ancestor Xiao Xiao. Great Evolution Army, magtipon sa loob ng pass. Matapos ay relay ang mga utos, nawala ang aura na para bang hindi ito umiral. Tumingin si Yang Kai sa kalapit na Shen Ao habang bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Shen Ao. Oras na, bahagyang tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Magsisimula na ang krusada. Tara na. Sigaw ni Yang Kai, pinangungunahan ang kanyang squad patungo sa Great Evolution Pass. Sa kawalan, ang iba pang mga squad na nagmimina sa Universe World ay nagsimula ring magtipon patungo sa Great Evolution Pass na parang mga ibon na bumalik sa kanilang pugad. Wala pang isang oras, 10,000 mga sundalo ng Great Evolution ang nagtipon sa gitnang plaza bago ang monumento ng mga bayani. Bagamat napakaraming tao ang nagtipon dito, wala ni isang tunog ang maririnig. Isang nakakabinging katahimikan at nakakatakot na aura ang bumalot sa plaza. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagkataong nakatayo sa harapan ng lahat, na nakasuot ng simpleng damit. Sa kaliwa niya ay ang Eastern Army Commander na si Xiang Shan at ang Western Army Commander na si Liu Jiping. Sa kanyang kanan ay ang Southern Army Commander Ouyang Lai at ang Northern Army Commander na si Mi Jinglun. Sa likod nila ay ang 8th Grade Division Commanders. May kabuuang 74 na katao. Sa orihinal, mayroong 73, ngunit si Shu Linggang ay sumulong sa 8th grade 200 taon na ang nakararaan, kaya ngayon ay may isa pa. Maaaring mukhang marami, ngunit kailangang tandaan na noong unang itinatag ang Great Evolution Army, ang 4 na army ay may kabuuang mahigit 60,000 sundalo at 120 8th grade masters. Upang muling makuha ang Great Evolution Pass, 12 ng mga 8th grade masters ang namatay, at halos kalahati ng mga sundalo ng Great Evolution Army na nasa ibaba ng 8th grade ay bumagsak. Sa nakalipas na 30,000 taon, bukod sa araw na nilabag ang Great Evolution Pass, ang mga nasawi sa digmaan upang mabawi ang Great Evolution Pass ay walang alinlangan ang pinakamataas at pinakatrahedya. Marshall Pick, Kabanata 5335. Tungkulin sa pagmamatsyag. Ang bawat labanan sa Black Ink Clan ay lubhang mapanganib. Ang digmaang ito ay may kaugnayan sa kaligtasan ng dalawang lahi, kaya lahat ay may dahilan upang patayin ang kalaban. Sa sandaling iyon, ang malinaw at nakakakilabot na tinig ng Old Ancestor Xiao Xiao ay umalangaw mula sa harapan. Higit sa 360 taon na ang nakalilipas, ang Great Evolution East-West Army ay itinatag sa Wind and Cloud Pass, at ang North-South Army ay itinatag sa Asher Void Pass. Magkasamang nagmarcha ang dalawang hukbo patungo sa Great Evolution Theater, at pagkatapos ng mahabang digmaan na umabot sa mahigit 150 taon, sa wakas ay nabawi namin ang Great Evolution Pass. Parehong natalo ang dalawang hukbo, ngunit sulit ang lahat ng kanilang sakripisyo. Ang muling pagkuha ng Great Evolution Pass ay nangangahulugan na ang linya ng depensa ng human race ay wala ng anumang mga bahid. Ngunit ang muling pagkuha ng Great Evolution Pass ay hindi ang aming pinakalayunin, ito ay ang panimulang punto lamang. Marahil marami sa inyo ang nakarinig ng isang krusada sa paglipas ng mga taon at sabik na inaabangan ito. Ngayon, handa na ang Great Evolution Pass, gayon din ang lahat ng iba pang Great Passes. Ang Black Ink Clan ay nagdulot ng kalituhan sa Black Ink Battlefield sa loob ng hindi mabilang na milenyo,
at tayong mga tao ay pinilit na ipagtanggol ang iba't ibang Great Passes sa lahat ng oras na ito. Bagamat nagbayad kami ng malaking halaga at nag-alay ng hindi mabilang na buhay, wala kaming pagpipilian kundi ang manatiling walang kibo, walang kakayahan na makakasala. Hindi naman sa ayaw namin, kundi sa hindi namin kaya. Gayunpaman, ang pagtatanggol lamang ay hindi malulutas ang anuman. Muli at muli, ang bawat henerasyon ay iniiwan ang problema sa susunod, ngunit ito ang ating panahon ngayon. Dapat ba nating ipaubaya ang problemang ito sa susunod na henerasyon, at hayaan silang mag-asikaso nito? Walang gustong makita ang kanilang mga anak at apo na lumaban sa Black Ink Clan sa Black Ink Battlefield, na hindi makakita ng anumang pag-asa ng tagumpay. Hindi rin ito ginusto ng ating mga ancestors. Ginawa na nila ang kanilang makakaya, at kung wala ang kanilang pagpupursige, pagsisikap, at sakripisyo, hindi tayo tatayo rito ngayon at nagsasalita ng mga kalokohan. Kaya kailangan nating simulan ang krusada na ito. Nasa atin na ngayon ang lahat ng kailangan para gawin iyon. Ipinanganak tayo sa magandang panahon, dahil tayo ang magiging henerasyong ganap na magwawakas sa Black Ink Clan. Masasaksihan natin ang pagtatapos ng dakilang digmaang ito na tumagal ng hindi mabilang na mga taon, at bawat isa sa inyo ay gaganap ng mahalagang papel dito. Sa pagkakataong ito, tatapakan natin ang Royal City at papatayin ang bawat kalaban. Walang maliligtas kahit isa. Ang boses ng Old Ancestor Xiao Xiao ay unti-unting lumakas habang ang kanyang balingkinitang figure ay tumaas, na nagbibigay ng marangal at marilag na aura. Patayin! Sigaw ni Xiang Shan, na nakatayo sa likuran niya. Patayin! Sabay-sabay na sigaw ng 8th Grade Division Commander Masters. Patayin! 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 Ang mga tinig ng 10,000 sundalo ay yumanig sa mundo habang ang buong Great Evolution Pass ay nababalot ng isang malinaw na layuning pumatay. Naramdaman ng bawat sundalo na kumukulo ang kanilang dugo at hindi na makapaghintay na mahanap ang mga Black Ink Clansmen na papatayin. Itinaas ng Old Ancestor Xiao Xiao ang kanyang kamay at agad na huminto ang sigaw ng labanan. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa buong hukbo habang malumanay niyang sinabi. Ang mga patay ay hindi makakapagsaksi sa tagumpay. Sa pamamagitan lamang ng pagligtas ay makikita natin ang katapusan ng Black Ink Clan. Pagkasabi nito, yumoko siya sa libu-libong sundalo. Yumoko rin ang ilang dosenang 8th Grade Division Commander Masters sa likod niya. Siya ay nagbibigay galang sa lahat ng mga sundalo na nagsakripisyo ng kanilang sarili sa hindi mabilang na mga taon upang maging posible ang paparating na krusada. 10,000 sundalo ang yumoko bilang ganti. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay tumuwid at sumigaw. Lahat, ihanda ang inyong sarili. Ang krusada. Nagsimula na. Kumislap ang kanyang figure at nawala. Mabilis ding naghiwa-hiwalay ang ibang 8th grade masters. Bagamat sinabi ng Old Ancestor Xiao Xiao na sisimulan nila ang krusada ngayon, ang Great Evolution Pass ay medyo malayo pa rin sa Royal City, kaya't magtatagal sila para makarating doon. Nang umatras ang Great Evolution East-West Army mula sa Royal City patungo sa Great Evolution Pass, inabot sila ng isang buong buwan upang makabalik, at iyon ay naglalakbay sa isang tuwid na linya ng walang anumang uri ng mga sagabal. Nang akmang hahakbang pasulong si Yang Kai, isang boses ang biglang tumawag sa kanya, dahilan para mapalingon siya at bahagyang tumanggo. Matapos utusan ang mga tao mula sa Dawn Squad na umalis, pumunta si Yang Kai sa Eastern Army Headquarters. Ang nagpadala sa kanya ng transmission ngayon ay si Xiang Shan. Hindi lang si Yang Kai ang pinatawag. May ilan pang iba. Old Turtle Squad Leader, Chai Fang, Profound Wind Squad Leader, Ma Gao, Snow Wolf Squad Leader, Yao Kangcheng. Binibilang ang Dawn Squad ni Yang Kai, lahat ng 4 na Special Operations Squad ng Great Evolution Army ay tinawag na. Ang bawat isa sa mga elite na squad na ito ay nagtataglay ng kapangyarihang panlaban na higit pa sa iba pang mga squad. Kabilang sa mga ito, ang Old Turtle Squad ay kapareho ng Dawn Squad, na conscripted mula sa Blue Sky Pass habang ang Profound Wind at Snow Wolf Squads ay nagmula sa iba pang passes. Magkagayunman, naging miyembro sila ng Great Evolution Army pagkatapos na may talaga rito, anuman ang kanilang pinagmulan. Nakipagtulungan si Yang Kai sa 2 squad na ito dati. Nang salakayin ng Great Evolution East-West Army ang likuran ng Black Ink Clan, inutusan siya ni Xiang Shan na tumungo sa Great Evolution Pass upang hanapin ang North-South Army. Matapos makumplito ang kanyang misyon, hindi kaagad umalis si Yang Kai at sa halip ay sumali sa North-South Army upang harangan ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass.
Sa labanang iyon, pinamunuan niya ang dalawang elite squad na ito na tumawid sa battlefield ng ilang beses, sinira ang mga linya ng Black Ink Clan at pinaghiwa-hiwalay sila sa mas madaling pamahalaang mga grupo. Sa labanang iyon, maraming beses na niyang ginamit ang Golden Crow Casting Sun para buksan ang landas, na pumatay sa hindi mabilang na Black Ink Clansmen sa proseso. Si Magao at Yao Kangcheng ay labis na humanga kay Yang Kai. Sila rin ay mga veteranong 7th grade masters. Kung hindi sila magiging squad leaders ng Special Operations Squads. Ngunit wala silang sino mang kasing bangis ni Yang Kai sa kanilang mahabang karera sa Black Ink battlefield. Bagamat bihirang magpakita si Yang Kai sa paglipas ng mga taon, nakipag-ugnayan siya sa dalawang ito, kaya hindi siya estranghero sa kanila. Ang pulutong ng 10,000 mga sundalo ay nagkahiwa-hiwalay na ngayon. Dahil nagsimula na ang krusada, natural na kailangan nilang gumawa ng mga paghahanda para makipag-ugnayan sa Black Ink Clan. Ang 4 na squad leaders lamang ang tumungo sa Eastern Army Headquarters. Nagkatinginan sila bago nagtanong si Chai Fang, ngumisi. Mahuhulaan mo ba kung bakit tayo hinahanap ni Big Head Siang? Kumunat ang sulok ng noo ni Yang Kai. Lalong nabigla sina Magao at Yao Kangcheng sa address ni Chai Fang. Bagamat ang mga moniker na Big Head Siang at Big Head Mi ay nagsimula sa Old Ancestor at kumalat na sa Great Evolution Pass, ginamit lang ito ng lahat ng pribado. Wala talagang maraming tao tulad ni Chai Fang na tahasang ginamit sila sa publiko. Naramdaman ng Old Ancestor na sina Siang Shan at Mi Jinglun ay parehong mga taong may pag-iisip na kasing lawak ng dagat, kaya dapat ay malaki ang ulo nila. Gayunpaman, kahit na maaaring tawagin sila ng Old Ancestor at Ouyang Lai, ang 7th grade masters ay hindi maaaring gumamit ng gayong mga moniker ng malaya. Kung narinig sila ni Siang Shan, sila ay nasa malaking problema. Gayunpaman, hindi ito sineryoso ni Chai Fang, at sinabi lang. Big Head, ang papuri ng Old Ancestor para sa dalawang iyon, ano ang mahalaga kahit marinig nila ito. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang usher na kamay ang biglang nagunat mula sa Eastern Army Headquarters, humawak kay Chai Fang. Nagulat si Chai Fang. Nang malapit na siyang umiwas, isang hindi nakikitang puwersa ang pumipigil sa kanya. Hinawakan siya ng higanteng kamay at walang awa na itinapon palabas. Si Chai Fang ay nawala sa paningin ng lahat, na sinabayan ng kanyang papalayong hiyaw. Si Yang Kai at ang dalawa pa ay panakaw na sulyap sa kumukupas na figure, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago kahit na nakita ito. Umakto sila na parang wala silang nakita. Tanong ni Magao. Nagtanong si Brother Chai ng magandang tanong, bakit kami pinatawag ng mga nakatataas sa pagkakataong ito? Brother Yang, may alam ka ba? Sa buong Great Evolution Pass, hindi pa banggitin ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kahit ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi makakasama sa Old Ancestor tulad ni Yang Kai. Kaya, kung may nakakaalam ng isang bagay, si Yang Kai iyon. Gayunpaman, umiling lang si Yang Kai bilang tugon, wala akong narinig na kahit ano, ngunit dahil kaming 4 ay tinawag dito, dapat ay may kaugnayan ito sa isang bagay na tanging ang aming mga squad ang makakagawa. Kung kailangan kong hulaan, tinatawagan nila kami upang subaybayan ang ruta, tiktikan ang mga paggalaw ng kaaway, o isang katulad na bagay. Tumanggaw si Yao Kangcheng bilang pagsang-ayon matapos itong marinig. Makatuwiran iyon. Narinig ko mula sa aking martial uncle na mula nang matagpuan ang core ng Great Evolution Pass, maaari nang pakilyusan ang Great Pass. Ngunit kahit na ang Old Ancestor lamang ay hindi makakagalaw ng napakalaking Mobile Palace artifact. Hindi bababa sa 68th grade masters ang kakailanganin para tulungan siya para maging maayos ang mga bagay-bagay. 60. Napuno ng pagtataka ang mukha ni Magao. Sa ngayon, may kabuoang 74 na 8th grade masters sa Great Evolution Pass. Kapag nawala na ang 60 sa kanila, hindi ba ibig sabihin ay 14 na 8th grade division commander na lang ang malayang makakakilos? Tama. Tumanggaw si Yao Kangcheng bilang pagsang-ayon. Malamang na kailangan ng 14 na 8th grade Heaven Opening Realm Masters na bantayan ang pass para maiwasan ang anumang aksidente, kaya malamang na sa atin ang responsibilidad ng magmanman. Dapat tama ang hula ni Brother Yang. Biglang naisip ni Yang Kai ang isa pang problema. Ang kilusan ng Great Evolution Pass ay nangangailangan ng pinagsamang pagsisikap ng Old Ancestor at 68th grade Masters, kaya hindi ba ito ay pareho para sa iba pang mga passes? Kung gayon, ang karamihan sa lakas ng mga passes ay lubhang mababawasan sa panahon ng krusada. Kung tumakbo sila sa Black Ink Clan Army, tiyak na magugulo sila.
Kasalukuyang mayroong 74 na 8th grade masters sa Great Evolution Pass, ngunit iyon ay dahil nagkaroon ng 120 8th grade masters noong unang itinatag ang Great Evolution Army. Bagamat marami sa kanila ang namatay sa labanan, ang bilang ng natitirang 8th grade masters ay higit na lumampas sa average sa iba pang Great Passes. Nagdududa kung ang lahat ng iba pang Great Passes ay may 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Kung napakaraming Masters ang kailangan na magmaneho ng Great Passes, ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay hindi madaling makakakilos. Halimbawa, ang Blue Sky Pass na pinakapamilyar ni Yang Kai. Sa orihinal, mayroon itong humigit kumulang 8th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit pagkatapos ilipat si Xiang Shan at 4 na iba pang 8th grade Masters, tiyak na hindi ito sapat. Nakagawa lang siya ng casual na hula kung bakit ipinatawag ni Xiang Shan ang 4 na squad leaders, ngunit sa hitsura nito, maaaring tama ang kanyang hula. Ang isang 8th grade master ay hindi madaling maipadala, ngunit ang mga scout ay kakailanganin para sa mga misyon ng reconnaissance sa panahon ng krusada. Ang mga Special Operations Squad ay ganap na angkop para sa ganitong uri ng misyon. Ang isang army ay palaging nangangailangan ng mga scout. Kahit na ang East-West Army ng Great Evolution ay umatras mula sa Royal City, nanguna pa rin ang mga scout. Hindi pa banggitin na ito ang krusada ng human race. Habang nagsasalita sila, dumating sila sa Army Headquarters ng Eastern Army. Ang nagbabantay sa pinto ay isang matandang kakilala, ang adjutant ni Xiang Shan, si Li Xing. Nang makita niyang dumating ang mga squad leaders, nakangiti niyang sinabi. Hinihintay ng Army Commander ang lahat, mangyaring pumasok. Hindi na kailangang magulat ng anuman. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yang Kai at ng iba pa si Xiang Shan na nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay sa loob ng Army Headquarters. Isang universe chart ang lumulutang sa harap ni Xiang Shan, ang kanyang divine sense ay nagkataong umaalingaw-ngaw na parang may pinag-aaralan. Hindi siya inistorbo ni Yang Kai at ng iba pa. Matapos maghintay ng ilang sandali, sa wakas ay iniligpit ni Xiang Shan ang universe chart at inilagay ito sa mesa bago nagsalita. Tama ang iyong mga hula. Pinatawag kita dito dahil gusto kong umalis ka muna at maging scouts. Nagsalubong ang mga sulok ng kilay ng tatlo. Gano karaming librerag oras ang mayroon ka sa iyong mga kamay. Narinig mo lahat ng pinag-uusapan natin habang nasa daan. Nakikinig ka ba, kudlit? Hindi nakakagulat na si Chai Fang ay itinapon sa Great Evolution Pass nang tawagin niya si Big Head Siang. Sa panig ng Great Evolution, ang Old Ancestor at marami pang ibang 8th grade masters ay kailangang magtulungan upang i-activate ang core at i-drive ang Great Pass. Dahil dito, hindi natitira ang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters na malayang nakakagalaw, at ang iilan na maaaring magkaroon ng sarili nilang mga responsibilidad at hindi madaling ipadala. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, napagpasyahan namin na ang iyong mga squad ang magiging pinakamahusay na mag-scout ng daan at tukuyin ang mga posisyon ng kaaway. Si Yang Kai at ang iba ay tumanggo at ikinuyom ang kanilang mga kamao. Sir, pakipaliwanag kung ano ang dapat naming gawin. Marshall Pick, Kabanata 5336. Nagsimula ang Great Evolution Pass. Ipinaliwanag ni Xiang Shan. Ang layunin ng krusada ng Great Evolution sa pagkakataong ito ay ang Royal City at ang Royal Lord. Sa huling digmaan nang bawiin natin ang Great Evolution Pass, ang Black Ink Clan ay dumanas ng mabibigat na casualty, at ang Royal Lord ay malubhang nasugatan. Sa ngayon, ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay karaniwang lahat ay nakakulong sa paligid ng Royal City, ngunit dahil sa mga aksyon ng Old Ancestor nitong mga nakaraang taon, ang mga depensa ng Royal City ay naging lubhang mahigpit, kaya kahit na ang kaunting paggalaw ay malamang naalertuhan ang Black Ink Clan Army. Sa krusada na ito, medyo mataas ang tsansa ng ating human race na manalo. Ang kailangan nating isaalang-alang ay kung paano makamit ang ating layunin na puksain ang Black Ink Clan sa pinakamaliit na pagkatalo, kaya kailangan natin silang mahuli. Ang kailangan mong gawin ay napakasimple. Una, itatakda mo at susuriin ang sitwasyon sa hinaharap. Kung makatagpo ka ng Black Ink Clan, subukang huwag silang isali kung maaari, ngunit kung gagawin mo, dapat mong patayin silang lahat. Huwag hayaang malaman ng Black Ink Clan ang tungkol sa mga galaw ng Great Evolution Army. Sa krusada na ito, sa pagpapakilos ng Great Evolution Pass, magiging mahirap na hindi matuklasan. Ito ay hindi lamang isang warship o dalawa na maaaring gumamit ng ilang uri ng spirit array o ilang uri ng artifact para itago ang mga paggalaw nito. Kung lilipat ang Great Evolution Pass, natural na ito ay magiging engrandi at marilag, at madali itong madetect ng Black Ink Clan mula sa malayo.
Kapag natuklasan ng Black Ink Clan ang mga galaw ng Great Evolution Pass, makakapag-react sila ng maaga at mawawalan ng elemento ng sorpresa ang Great Evolution Army. Iyon ang dahilan kung bakit kailangang umalis muna si Yang Kai at ang iba pa. Una, upang tiktikan ang sitwasyon, at pangalawa, upang maalis ang anumang posibleng scouts ng Black Ink Clan sa ruta ng pag-atake. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan. Ang mga aksyon ng Old Ancestor sa nakalipas na ilang taon ay maaaring naging sanhi ng pagiging alerto ng Black Ink Clan, ngunit walang sino man sa mga Territory Lord ang nangahas na kumilos ng padalos-dalos dahil ang Old Ancestor ay pinupuntahan upang abalahin sila paminsan-minsan. Ang mga sundalo ng Black Ink Clan na nagpapatrolya sa labas ng Royal City ay higit sa lahat ay pangungunahan ng mga feudal lords, na hindi dapat maging problema para sa iyong mga squad na harapin sila. Tumango ang tatlo bilang pagsang-ayon matapos itong marinig. Ang mga Territory Lord ay hindi nang ahas na ipakita ang kanilang mga mukha, dahil wala silang ideya kung kailan magpapakita ang Old Ancestor. Kung sila ay mahuli sa labas ng Royal City at bumangga sa Old Ancestor, sila ay mamamatay na walang kabuluhang kamatayan. Kaya, kahit na ang Black Ink Clan ay may maraming mga koponan na nagpapatrolya sa paligid ng Royal City, wala sa kanila ang pinangunahan ng Territory Lords. Kung wala ang isang Territory Lord, ang kaligtasan ng 4 na Special Operations Squads ay garantisadong. Habang nagsasalita siya, biglang itinaas ni Xiang Shan ang kanyang ulo at tumingin sa pinto bago bahagyang bumantong hininga. Pumasok ka rito. Ang ulo ni Chai Fang ay bumungad mula sa labas, namamaga at mukhang lubhang miserable. Gayunpaman, pumasok siya nang may nakakaakit ng ngiti at yumuko. Pagbati, Senior. Hindi siya pinansin ni Xiang Shan at bumaling kay Yang Kai. Ang iyong mga space beacon ay magiging lubhang kapakipakinabang. Magagamit mo at ng iba pang squad ang mga ito upang magpadala ng mga mensahe. Kung may anumang panganib, maaari ka ring magmadali upang suportahan ang isa't isa. Naiintindihan. Sagot ni Yang Kai. Mula nang malaman ni Xiang Shan na ang Old Ancestor ay mabilis na nakarating sa Royal City sa tulong ng space beacon, hiniling niya kay Yang Kai na pinuhin ang karamihan sa kanila hanggat maaari. Ang mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang mga space beacon ay medyo karaniwan, ngunit isang taong may mataas na kasanayan sa Dao of Space ang maaaring gumawa ng mga ito. Sa Great Evolution Pass, si Yang Kai lang ang nakakagawa nito. Matagal bago makarating sa Royal City. Dapat magpahinga kayong lahat sa susunod na kalahating taon bago umalis. Si Yang Kai at ang iba ay sabay-sabay na tumango. Pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, nagtanong si Yang Kai. Sir, narinig ko mula sa Old Ancestor na lahat ng Great Passes ay pupunta para sa krusada. Napag-usapan na ba ng lahat ito dati? Sumagot si Xiang Shan. Natural. Kung gusto nating ganap na maalis ang Black Ink Clan, lahat ng theater ay kailangang kumilos ng sabay-sabay. Ang pakikitungo lamang sa isa o dalawa ay walang kabuluhan. Ang Black Ink Clan ay ipinanganak mula sa Black Ink Nest. Ang kanilang kakayahan sa reproduktibo ay higit na malaki kaysa sa mga tao. Hanggat nananatili ang isa o dalawang high-grade Black Ink Nests, magkakaroon ng pagkakataon ng Black Ink Clan na bumangon mula sa abo. Upang ganap na maalis ang Black Ink Clan, lahat ng sinehan ay kailangang kumilos ng sama-sama at alisin ang lahat ng high-grade Black Ink Nests. May mga pagkakaiba sa lakas at distansya sa pagitan ng Great Passes at ng Royal Cities ng bawat theater, kaya ang mga individual na krusada ay magiging kakaiba din sa isa't isa. Halimbawa, sa Great Evolution Theater, ang tagumpay ay naitakda na sa bato. Ang Royal Lord, na hindi pa gumagaling sa kanyang mga pinsala, ay sadyang walang kalaban-laban para sa Old Ancestor Xiao Xiao. Kahit na hiniram niya ang kapangyarihan ng Black Ink Nest, matigas na pagtutol lang ang maibibigay niya. Kung wala ang Royal Lord sa larawan, kahit na ang Black Ink Clan ay may maraming Territory Lords, ang human race ay mayroong Evil Purging Divine Spears. Ang Evil Purging Divine Spears ay nakatakdang magningning sa paparating na digmaan. Gayunpaman, sa ibang mga theater, ang Black Ink Clan ay karaniwang nasa buong lakas, kaya ang ilang Great Passes ay nakatakdang magkaroon ng isang mahirap na labanan sa unahan nila. Maraming tao ang maaaring mamatay sa krusada na ito, ngunit kung ang kanilang pagkamatay ay makapaghahatid ng walang hanggang kapayapaan sa 3,000 mundo, bawat kawal ng tao ay handang gawin ang sakripisyong iyon. Sinabi ni Xiang Shan sa 4 ang ilang karagdagang detalye bago sila pinayagang umalis. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis sa Army Headquarters, nakarinig ang 4 ng humuhuni na ingay na nagmumula sa kailaliman ng Great Evolution Pass habang nagsimula itong umungol muli.
Kaagad pagkatapos, maraming spirit array na nakatago sa kaibuturan ng Great Evolution Pass ang nagsimulang gumana at nagsimulang umilo ng enerhiya. Sa susunod na sandali, ang pass na nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay dahan-daang nagsimulang umusad na parang itinutulak pasulong ng isang hindi nakikitang puwersa. Nagkatinginan si Yang Kai at ang iba pa at nakita nila ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Sa pagsulong ng Great Evolution Pass, opisyal nang nagsimula ang krusada. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa ay bumalik na sila sa kani-kanilang tirahan. Sa loob ng courtyard ng Dawn Squad, ipinatawag ni Yang Kai ang lahat ng miyembro ng squad at ipinaalam sa kanila ang planong magsisimula sa kalahating taon. Ang lahat ay agad na nagtaas ng manggas sa pag-asa. Dahil umalis sila sa Royal City mahigit 200 taon na ang nakalilipas, hindi na sila muling lumaban sa Black Ink Clan. Sa panahong ito, ang supply ng mga mapagkukunan ay sagana, na nagpapahintulot sa lahat sa Dawn na mapabuti ang kanilang lakas. Marami sa 5th grade masters ang nakabawi sa kanilang 6th grade cultivation, kaya hindi na sila makapaghintay na makipaglaban sa Black Ink Clan. Sa kasamaang palad, naging abala sila sa pag-overhaul sa iba't ibang bahagi ng Great Evolution Pass sa nakalipas na maraming taon. Matapos ayusin at muling ayusin ang Great Evolution Pass, naging mapagkukunan sila ng pagmimina. Sa madaling salita, walang pagkakataon na makipaglaban sa Black Ink Clan. Ano ang silbi ng simpleng pagtaas ng kanilang lakas kung hindi nila kayang patayin ang Black Ink Clan? Ngayon, isang pagkakataon ang nasa harapan nila. Naghiwa-hiwalay ang lahat para magpahinga at magkondisyon. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo patungo sa isang partikular na silid nang lumitaw ang bahagyang kunot sa kanyang noo. Sa loob ng cultivation room na ito, si Feng Ying ay nasa retreat ng maraming taon at hindi pa nakakalabas. Walang nakakaalam kung ano ang kalagayan niya. Noong nagluluto si Yang Kai ng sopas mula sa beef na iniregalo sa kanya ng Wind and Cloud Pass, Old Ancestor sa kampo ng Dawn Squad, nagkataong lumapit si Shu Linggang at uminom ng isang mangkok nito. Narinig niya na ito ay regalo mula sa isang Old Ancestor at biglang nakatanggap ng epipanya. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para makapasok sa 8th grade sa isang iglap. Ang sopas ng baka ay isang ordinaryong sopas lamang at walang mga espesyal na katangian. Gayunpaman, si Shu Linggang ay may naisip na ideya sa kanyang isipan at nadama na ang sopas ay isang bagay na misteryoso at ang pagkakataon ay hindi nagmula sa kanyang sarili ngunit salamat sa sabaw. Habang pinagmamasdan si Shu Linggang na pumapasok sa 8th grade, nakakuha din si Feng Ying ng ilang mga benepisyo at pumasok sa isang retreat. Ito ay 200 taon na mula noon, ngunit walang paggalaw. Ito rin ay isang bagay na bumabagabag kay Yang Kai kamakailan. Pagdating sa Black Ink Battlefield, ang unang taong nakatagpo niya ay si Meng Qi, ngunit upang protektahan ang sikreto ng Void Corridor, si Meng Qi ay desididong nagpakamatay. Si Feng Ying ang pangalawang human soldier na nakabanggaan niya, at dahil sa tulong niya kaya niya natipon ang isang grupo ng mga Black Ink Disciples, na ibalik ang kanilang isipan, at napatay ang daan pabalik sa Blue Sky Pass. Matapos ang paglikha ng Dawn Squad, si Feng Ying ay nakipaglaban sa kanya ng balikatan, nagbahagi ng buhay at kamatayan ng maraming beses. Si Yang Kai ay lubos na nasasabik sa mga resulta ng kanyang pag-urong at umaasa na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa hitsura nito, ang pag-urong ni Feng Ying ay tila hindi naging maayos, kung hindi ay walang mga paggalaw sa nakalipas na 2 siglo. Hindi siya matutulungan ng mga tagalabas sa sitwasyong ito. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang sariling katatagan at kapalaran. Pagtingin sa silid, bumantong hininga si Yang Kai. Senior sister, nagsimula na ang krusada. Kung hindi ka lalabas kaagad, mamimiss mo ito. Nalaman ng bawat sundalo na kakapasok lang sa Black Ink Battlefield na ang Great Passes ay talagang mga higanteng Mobile Palace artifacts, ngunit mula noong sinaunang mga Mobile Palace artifact na ito ay nagsilbing pinakamalakas na mga kalasag sa pagtatanggol at hindi pa naipadala sa labanan noon. Ngayon, nasaksihan ng 10,000 sundalo ng Great Evolution Pass ang kahangahangang gawaing ito. Ito ay hindi lamang Great Evolution Pass, mahigit 100 Great Passes sa malawak na Black Ink Battlefield na nagsimula sa kanilang krusada ng halos sabay-sabay. Talagang hindi isang madaling gawain ang kontrolin ang napakalaking Mobile Palace artifact. Hindi bababa sa isang 9th grade Heaven Opening Realm at 38th grade Heaven Opening Realm Masters ang kailangang ilagay sa core para mailipat lang ito. Nangangailangan din ito ng 38th grade Masters para manatili sa standby. Ang paunang bilis nito ay napakabagal, halos kasing bagal ng pag-crawl ng pagong, ngunit ang bilis ng Great Evolution Pass ay unti-unting tumaas sa paglipas ng panahon. Makalipas ang 1 buwan, naabot na nito ang bilis ng isang ordinaryong Dao Source Realm Master.
Pagkalipas ng isa pang buwan, maihahambing ito sa isang Emperor Realm Master. Pagkaraan ng isa pang buwan, ang bilis nito ay hindi mas malala kaysa sa low-grade Heaven Opening Realm Master. Ang nasabing napakalaking bagay ay masasabing hindi na mapipigilan kapag nagsimula itong gumalaw. Maging ito ay isang malaking asteroid o isang buong universe world, ang Great Pass ay dudurog dito na parang bulok na kahoy. Pagkaraan ng isa pang buwan, ang bilis ng Great Evolution Pass ay umabot na sa limitasyon nito, halos katumbas ng 4th grade Heaven Opening Realm Master. Mas mabagal pa rin ito kaysa sa normal na bilis ng pagmamartsa ng army, ngunit hindi iyon nakatulong. Sa bilis na ito, aabutin ng hindi bababa sa kalahating taon bago makarating sa Royal City. Wala silang nakatagpo ni isang Black Ink Clansman sa daan. Tulad ng sinabi ni Xiang Shan, ang Black Ink Clan sa Great Evolution Theater ay ganap na natalo at ngayon ay sobrang takot na umalis, halos lahat ng kanilang puwersa ay itinutuon malapit sa Royal City. Nang ang bilis ng Great Evolution Pass ay umabot na sa limitasyon nito, ang Old Ancestor at ang 8th Grade Masters ay sa wakas ay nakapagpahinga ng kaunti at naibalik ang kanilang enerhiya. Hindi nila kailangang patuloy na gamitin ang kanilang lakas upang himukin ang core ng Great Evolution Pass para mapabilis ang napakalaking Mobile Palace Artifact. Samantala, ang 10,000 sundalo ng Great Evolution ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Marami sa mga Universe World sa Great Evolution Pass na paraan ay nasira, at ang mga mapagkukunan sa mga Universe World na iyon ay hindi maaaring masayang. Sa madaling salita, sunod-sunod na iniwan ng mga sundalo ang Great Evolution Pass para kolektahin ang mga mapagkukunan mula sa mga wasak na Universe World na ito sa ilalim ng utos ni Xiang Shan. Pagkatapos kolektahin ang mga ito, kailangan lang nilang i-activate ang Universe Transference Law para bumalik sa Great Evolution Pass. Tulad nito, nakapulot sila ng maraming materyales sa daan. Hindi dahil pinamamahalaan ni Xiang Shan ang mga bagay sa matipid at pamamaraan, ngunit sa halip ay seryosong minamaliit ng lahat kung gaano kalaki ang nagamit ng Great Evolution Pass para patuloy na gumalaw. Ang Great Evolution Pass ay nakaipon ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan sa nakalipas na ilang siglo, ngunit ngayon na ito ay tunay na nagsimulang gumalaw, napagtanto ng lahat na ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan ay masyadong matindi. Dahil nagkaroon ng pagkakataon na mangolekta ng higit pang mga mapagkukunan, natural na hindi pabayaan ni Xiang Shan ang pagkakataong ito. Dahil kapag nakarating na sila sa Royal City, hindi na nila ito makokolekta. Makalipas ang ilang buwan, ang 4 na Special Operations Squad ay pinagsama sa East Gate ng Great Evolution Pass, na binubuo ng kabuuang 200 Heaven Opening Realm Masters, na may halos 40 sa 7th grade, na bumubuo ng 20% ng kabuuan. Ito ay isang napakagandang lineup. Bagamat maraming tao rito, walang gumagawa ng kahit isang ingay. Lahat sila ay tahimik lang na naghihintay.